Katulad lang dito, mga kababayan, kay Amy Marcos, at kay Bin Tulfo. Ano ba yan, Kent? Yung kay Amy Marcos at kay Bin Tulfo. Mga kababayan, binanatan po ni Bin Tulfo si Amy Marcos. Si Bin Tulfo ba yun, mga kababayan? Yung nag-sharing, anyway, ganon. Grabe talaga na hindi pwedeng ganyan. Ikaw naman, Senator Amy Marcos, si Bin Tulfo ba yan ganon? Lagi na lang talagang sinasabi natin na itong mga senador ay dapat lang, ganon si Erwin Tulfo Ben Bitag. Mga kababayan, binanatan po ni Bin Tulfo. No? Binanatan si Amy. Tignan niyo mga kababayan yung banat ni Bin Tulfo. Grabe. Alam niyo, itong si Erwin Tulfo, binanatan ang Chinese Embassy. Galit na galit ang DDS. Ngayon naman, ewan ko kung sino ang kakampi kay Amy. Pagkakaalam ko ang mga DDS ayaw kay Amy. Iilan lang dyan ang mga nauuto niya. Pakinggan niyo si Bin Tulfo kung paano bumira kay Amy. Senator Amy, tumitingin ka sa bakura ng iba, walang pagkakaiba sa mga trabahong marites. Senador ka na eh. Ang pagiging senador, gagawa ka ng batas, hindi gagawa ng chismis at Diba? Kita mo, Senator Amy? Tumingin ka sa bakura ng iba, na which is hindi mo trabaho yan kasi senador ka. Ang trabaho ng isang senador ay gagawa ng batas, hindi mangingialam sa buhay ng may buhay o sa buhay ng iba. Kita nyo, alam nyo sa totoo lang mga kababayan, tama talaga si Bin Tulfo. Masakit man pero totoo. muna at tumitingin, umaamoy sa baho ng iba o tinitingin sa tinutuligsa mo kung ano mga kaganapan ng mga kabaro mo, kung hindi man kabaro mo, doon sa mga kapitbahay mo na sa ehekutibo. Pero pag ikay pumupuna, siguraduhin mo yung nakikita mo sa bakuran ng iba, wala sa bakuran mo. Bago mo amuyin yung baho ng iba, siguraduhin mo, amuyin mo muna sa bakuran mo. Bago ka sumilip sa bakuran ng iba na parang chismosang marites, siguraduhin mo, walang machichismis sa loob mo. Yan ang gusto kong sabihin. For more videos, follow our... Diba? Kita nyo mga kababayan, binira ni Bin Tulfo si IB. Actually mga kababayan, which is totoo po talaga yan. Kasi kung tutuusin simula noong 2025 midterm election mga kababayan, kung magtanong ka kung may nagawa ba si Amy bilang senador, wala po. Wala talaga siyang nagawa. Simula nung nanalo siya midterm election ng last May 2025 until now, wala po si Amy nagawa maskin isang project. Wala talaga. Bukod sa kampihan si Digong, magtawag ng hearing sa Senado, mag-imbestiga ng ganito, mag-imbestiga ng ganyan, gagawa ng vlog, gagawa ng content. Alam mo, sa totoo lang, hindi ito pang re-red tape ha. Hindi ako nang re-red tape kay Amy. Senator Amy, kung mas mahaba pa yung paggawa mo ng content or vlog dyan sa vlog ninyo, mag-vlogger ka na lang. Huwag ka na lang mag-politician. Kasi bakit? Yung pagiging politician mo, ginagamit mo sa isang pamilya lang. Pero tandaan mo, Senator Amy, binuto ka ng sambayan ng Pilipino kahit papano may boto ka, pumasok ka. Ilang milyon din yun ang bumoto sa'yo. Dapat magserbisyo ka sa milyon-milyong bumoto sa'yo. Huwag kang magserbisyo kay Duterte. Kasi bakit halos lahat ng mga panukala na pinangunahan mo dyan sa Senado ay kung hindi dahil kay Duterte, dahil kay Duterte, dahil kay Duterte. Hindi ka ba nahihiya? At iba pang mga senador na kasama ni Amy or kahit sino pang senador yan, ang isipin ninyo, binuto po kayo ng taong bayan. Hindi po kayo binoto ng isang pamilya lang. Kasi kung tutuusin, kung si Duterte lang ang siserbisyuhan mo at milyon-milyon ang bumoto sa'yo, dapat doon ka na kay Duterte sumama. Dapat hindi ka pumasok sa politika. Bakit? Pumasok ka sa politika, tapos ang nalalaman mo, puro chismis lang. Hindi po trabaho ng Senado. Trabaho ng labandera at mga butangira yan. Mga malakas magtagay. Yung mga ganyang trabaho. Diba? Nag-aamoy ka ng baho ng iba. Samantalang ikaw, nung nasilipan kang may baho ka, nagngangal-ngal ka. Diba? Hindi maganda yung ganyan. Senator Amy. Ang gawin mo is, magbago ka na, Senator Amy. Diba?
Or sadyang kaya nagkaganyan kayo kasi immune na kayo sa mga tirada at mga buwelta sa inyo. Sa bagay, noon pa naman kayo, simula nung nasa Hawaii kayo, pinagbibira-bira na kayo eh. Kung ano-anong mga masasakit na salita na yung nahihigop mo, nakakain mo, nalulunok mo, naririnig mo sa kabilang tainga, lumabas sa kabila, di ba? Pero hindi naman porket ganon, Senator Amy, ay ganon ka na lang. Di ba? Baguhin mo naman. Hindi, actually, ito hindi ko inano yung mga Marcos. Hindi ka ba nahiya, Senator Amy, na pinagbigyan kayo ulit ng taong bayan para makapasok sa posisyon, tapos yan ang isukli mo? Kasi kung tutuusin, simula nung nanalo ka noong 2025 midterm election, last May 2025, wala ka talagang nagawa. Bukod sa magserbisyo ka sa Duterte family, sama ka ng sama kay Sara, tapos buti pa nga si Sara gala ng gala, namumulot ng basura sa bundok. Nagtatanim ng punong kahoy na hindi naman natin alam kung nabubuhay ba o hindi. Pero ikaw, saan-saan ka napunta? Mas mahaba pa yung panahon sa pagbablog kaysa sa pagserbisyo sa tao. Hindi po rason yang ayaw mo magtrabaho, ayaw mong gumawa ng batas kasi yung mga ginagawa mo ay hindi din naman pinapakinggan ng korte, hindi pinapakinggan ng gobyerno. Hindi po ganun yun. Kahit anong batas yan, as long as napapakinabangan ng tao, hindi yung katulad kay Sara, nagtanim ng isang puno ng kahoy na matapos na lang yung termino niya, makulong na lang siya, ma-impeach na lang siya, yung kahoy hindi pa tumubo. Tsaka hindi pa sure kung yung kahoy na tinusok niya ay tumubo yun or di kaya naapakan ng kalabaw, di ba? Naapakan ng baka. O di kaya binunot yung ginawang pamalo sa kabayo. Di ba, mga kababayan? Ganun po yun. Kaya nga, nabira ka ni Bintulpo eh. Kasi bakit? Kababae mong tao. Hindi trabaho ng senador yan. Di ba? Hindi trabaho ng senador yan. Ang trabaho ng senador, gumawa ng batas, ipagtanggol ang taong bayan sa mga nang-aapi. Kasi babae ka rin eh. Di ba? Tapos, tulungan mo ang presidente na kapatid mo, hindi yung, Diyos ko naman. Kaya minsan kapag dapat dito sa ating bansa mga kababayan, meron sana tayong batas na kung meron mang senador o congressman, mayor na bulakbol, alam nyo minsan, yung pagiging simplicity ng tao ay nagkakaroon ng respeto. Pero yung sa sobrang simplicity mo, yung kumbaga, senador ka na pero bakit utak naritis ka pa rin? 'Di ba? Kaya minsan hindi ka marirespeto ng mga butante at ng tao. Kaya hindi mo masisi ang taong bayan na makapagsalita ng hindi maganda sa iyo kasi bakit? Sa tanda mong yan, isip bata ka. Tapos imbis na unahin mo yung pagtrabaho mo bilang senadora, mas inuna mo yung paninira sa buhay ng iba. 'Di ba? Tapos manilip ka ng problema ng iba. Which is sa bakuran mo, marami namang problema according kay Bintulpo. 'Di ba? Yun po yun, mga kababayan, na dapat walang ganun. Magbago. No? Baguhin ang ugali. Kasi matanda ka na. Diba? Para, sa bagay, nag-iingay. May balak yatang tumakbong presidente yan or vice presidente. So, yun po yun mga kababayan.